Yo, yo, yo guys! Check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Friday. Nako, Friday na mga lodi. Nako, mukhang, nako. Mukhang sasakit na naman ang bato ko nito ngayong mga susunod na araw mga idol So ayan, ito ang ating chart ngayon. May mga pangilan-ngilan na medyo matataas. XDC, no? Ayan lang pala. Tia, ayan. Pero may Hex, Jasmine, Trump. So, ayan, hindi na nagbago yan. Mga talagang mga pababa, mga idol. At medyo, ito yung medyo nagulat ako. Kanina ko lang kasi ulit siya nadalaw. Ang Picoin, mga lodi, grabe. Bumagsak siya ng 0.9 na ngayon, mga lodi. Naalala ko tuloy yung di ba? Dito tayo nakabili sa 0.6. Umangat dito. Tapos bumaba dito. Kumbaga dito yung tanda ko yung wala kayo nanonood sa akin. Dito ako nag-take profit. So profit ako ng doble pa nga, lampas pa nga 2x halos 3x yun. Halos 3x yung profit ko dito. Tapos marami nag-comment sa akin, Jeblo, pagsisisihan mo, binenta mo ang pie. Ayan sabi, wala ka pala, hindi ka pala hindi ka pala tunay. Binenta mo yung pie. Alam nyo, itong 0.9, pwede mo pang hintayin to, baka bumaba pa nga ito na bumalik nga at 0.5 At dun bumili. Di ba? At pwede ka dun bumili. Di ba? So, kung yung bumili dito sa taas, na 1,000 sabi natin 10,000 pesos, kung ilan yung nabili niya dito, pwede mong bilhin din dito yun ng mas mababa na. Nyari, yung 10,000 pesos niya, nagkaroon siya ng 500 pi, halimbawa lang hindi ko kasi alam yung So, halimbawa, yung 10,000 pesos niya, nagkaroon ka ng 500 pi. Ngayon, pag bumili ka ng 500 pi dito, 2,000 pesos na lang yun. 'Di ba? Parang gano'n. Mas mababa na. Ilang percent na yung binaba niyan, mga idol, 71%. Simula sa top. 'Di ba? So, nasa 2.5 na lang. 2.5 yung yung example natin na price tsaka na pieces ng pie. 'Di ba? So, ganun yung mangyayari. Kung yung 10,000 pesos niya, nakabili siya ng 500 na pie, dito, pag bumili siya ng 10,000 pesos din, hindi lang 500 pa yung mabibili niya. Siguro baka 2,000 pie na yung mabili niya dito. So, ganun yung buy low, sell high, mga idol. No? Although, nagbenta ako dito ng 3x to 4x na nga yun nagbenta ko dito. Pwede kong bilhin yun dito. So, mas lalamang pa ako sa mga bumili dito. Gano'n. Kaya lang hindi, ginastos ko kasi yun Nilabas ko yung pera na yun 'Di ba? Pero pwede pa tayong bumili. May mga asset pa naman tayo dito sa Bitget, 'di ba? Pwede nating ilipat. Bala ko nga mag-diversify ng mga coins ko ngayon din. Baka next week, mga idol, no? Doon tayo magda-diversify kasi medyo mababa ngayon. Pag medyo tumaas, doon natin pwedeng hati-hatiin 'yon, no? So ganun yung sa naisip ko lang sa next week na gagawin ko. So ayan, mag-update tayo ngayon, mga idol, at Grabe yung mga news. Bago tayo mag-start, mga idol, alam nyo na, palike muna ng ating video, mga lodi. At syempre, alam nyo, pag tinitingnan ko yung statistic na ito, mga lodi, ang dami nanonood sa atin, yung halos 50% hindi nakasubscribe, mga idol, di ba? Ba't naman kung galit kayo sa akin, tapos nanonood kayo, mas maganda nakasubscribe pa rin kayo kasi para updated kayo. Kasi maraming mga hindi galit sa akin pero nood ng nood. Hindi naman nagsusubscribe na kayo, mga idol. Grabe naman kayo. Subscribe lang yan 'Di ba? Tapong ko to. So ito na, kagabi. Sabi ni Trump, mga idol, no, medyo malupit yung mga sinabi niya rito. At talagang pro-crypto siya dito, mga idol. The Blockworks Digital Assets Summit. It's an honor to speak with you about how the United States is going to dominate crypto and the next generation of financial technologies. And it's not going to be easy, but we're way ahead. Just 2 weeks ago, we hosted the first ever White House Digital Asset Summit, bringing together many of the world's top leaders in crypto for a conversation led by our White House AI and crypto czar, David Sachs, who's a fantastic and very brilliant guy. That same week, I signed an order creating the brand new strategic Bitcoin reserve and the U.S. digital asset stockpile, which will allow the federal government to maximize the value of its holdings instead of foolishly selling them
for a fraction of their long-term value, which is So, hindi nila ibebenta yun mga lods, no? I-hold lang nila yun. exactly what Biden did. He got a fraction of their value. We're ending the last administration's regulatory war on crypto and Bitcoin, and that includes stopping the lawless Operation Choke Point 2.0. Operation Choke Point went beyond regulation, and I mean far beyond. It was a form of lawfare through government weaponization. Frankly, it was a disgrace. But as of January 20th, 2025, all of that is over. I've also called on Congress to pass landmark legislation creating simple, common sense rules for stablecoins and market structure. With the right Ayun ang magandang narinig ko dyan mga lodi. to pass landmark legislation creating simple, common sense rules for stablecoins and Rules for stablecoin. market structure. With the right legal framework, institutions large and small will be liberated to invest, innovate, and take part in one of the most exciting technological revolutions in modern history. It's so big, it's, I think, as big as you can get. Pioneers like you will be able to improve our banking and payment system and promote greater privacy, safety, security, and wealth for American consumers and businesses alike. You will unleash an explosion of economic growth, and with the dollar-backed stablecoins, you'll help expand the dominance of the U.S. dollar, and many, many years to come, it'll be at the top, and that's where we want to keep it. We only want to keep it at the top, always. I can already see that the energy and passion of the crypto community is the kind of spirit that built our country, and it is exciting to watch as you invent the future of finance. And right here, it's going to be right here in the USA, the good old USA. Together we will make America the undisputed Bitcoin superpower and the crypto capital of the world. Thank you, good luck, God bless America. Panis. So, ayan mga lods ha. Nakita nyo na yung sinabi ni Trump mga lodi. Ayun yung parang pinaka magandang sinabi niya ron, yung sa rules, no? Yung rules ng stablecoin, no? Sabi niya nga dito, President Trump calls on Congress to pass crypto stablecoin legislation, mga lods. Sa tingin nyo, ano kayang stablecoin? Yung gagamitin nila dyan, no? USDT, USDC, RLUSD, Chiquito USD. So, hindi natin alam, mga idol, no? Pero syempre, tayo hoping na RLUSD yung gamitin nila, di ba? So, sana nga, mga lodi. Pero, either way, napaka-good news niyan at magandang balita yan sa mga nagki-crypto, mga idol, no? Goods na goods, kumbaga. President Trump calls for Congress pass crypto stablecoin legislation. It's si Jacob King, oh. It's over for Tether kasi nga may kaso yung Tether eh. Yeah? Kasi parang ano yan talaga yan eh, yung talagang nakakonect sa BTC, no? Parang sinasabi niya rito, it's over for Tether, BTC will lose 99% of its value when Ponzi goes bust. Ayun sinabi niya, no? Oh. Ayun yan, binasa ko lang. Tapos, ito, gusto ko lang i-share sa inyo to mga idol, no? Kasi naging interesting tong sagutan nila dito. Kasi ito si Pierre Rochard, mga lodi, kilalang kilala to na tawag dito, anti-XRP. Oh, ayan, parang kambal ni ano to, ni Gary Gensler. Sabi niya rito, banks will adopt BTC before XRP. And the Ripple army will claim Bitcoin failed because banks adopted it. Bookmark it. Sabi niya gano'n, no? Kumbaga, kumpiyansa siya na gano'n mangyayari. Sabi gano'n dito ni Ashley, hindi ko alam basa dyan. Why would banks adopt BTC for transaction? It takes forever and it's expensive. Ayun yung sinabi niya dito, no? So, sasagot naman si Pierre. BTC on Lightning is instant and cheap, and they'll use BTC as collateral for loans. Ngayon, sumagot si Chad. Lightning also requires pre-funding as well from what I know of it. Sabi niya. Ito naman si Arjen. Yan. The channel open cost me 46 cents. No matter that I can bounce value into and out of it forever. After pack it up, boys, it's over. Ayun sinabi niya rito. Sabi naman ni Mark, banks need closed box and want someone to be accountable. They can't call a made up kasi parang sabi niya rito, yung mga bangko kailangan ng someone accountable tulad ng mga CEO, developers, 'di ba? Sabi niya dito, they can't call a made up and a figment of some intelligence agent imagination. Sabi niya, 'di ba, mga idol, no? Parang sinabi niya, wala nang wala nang issuance parang ganoon, no? Oh, sino nga anuhin sa Bitcoin?
Sinong kakausapin? Sino ano? Parang ganon. No. How do you claw back XRP? May kasunod pa ba to? Ayun, ito. Para sirin niya yung paliwanag. Tapos, alam ko saan ba nabasa ko na importante dito. I heard it's not a good way for formulate any beliefs. So far, perspective is that XRP is centralized and controlled by Ripple. Oh, decentralized na po. Ilang beses na sinabi yun, mga idol. No? So, talagang ano siya, tawag dito, kontrang-kontra siya, mga lodi, no? Namula yung isang magandang comment, binura siguro yun. Ayan. Basta alam nyo ba, nung mga lumabas yung, ito pa, isa pa, nabitin tuloy sasabihin ko na wala sa ano ko. Sabi dito ni Paul Baron, kilala nyo to, di ba? Ito, renowned XRP hater snuck his way into a major SEC crypto meeting. Ayan, no? Nakalista kasi yung yung listahan ng mga magkakaroon ng meeting ngayon, no? Sa ng SEC, mga idol, no? So, meron siyang nakita dito. This is a good lineup, I think. Oh my God, what is this? John Reed Stark. Why would he be allowed in the room? What is that a joke? Is that an April Fool's joke? You need different voices in the room, right? You got to sort of investigate. Well, that's going to be a different voice. Yeah. I think this was him talking about crypto, that it's a scourge. Crypto is a scourge. John Reed Stark, right there. He could be the new evil villain as we start to see things shaping up in DC. Kasi sabi nga nung napanood ko na isa, sino ba yun? Si Common Sense Crypto ata yung napanood ko na yun. Sabi niya, nung nanalo ng kaso yung Ripple, naglabasan na yung mga haters ng kailangan na nila daw maglabasan, mga idol. Para pigilan kasi lumalakas na daw yung XRP. Ayun yung sinasabi, yung mga XRP haters, yung mga Bitcoin maxi nga daw, no? Kailangan na nilang maglumutang para maglabas ng FUD para hindi nagsain yung XRP. Parang gano'n yung sinasabi nun, mga lodi, no? So, ito naman, Bybit CEO gives an update on hack funds, no? Natatandaan yung hack na Bybit. Ito na yung update doon. 1.4 billion stolen, 500,000 Ethereum with 87.87% still traceable pa to, mga idol, no? Traceable. Hackers using mixers, Wasabi, Crypto Mixers, Railgun, Tornado Cash, ayun yung mga ginagamit niya. 86.29% converted na sa BTC, which is 12,836 BTC across 9,117 wallets. Grabe, no? Sa mga ganito, parang gumagamit na sila dyan ng bot. Di ba? Kasi kung ganyan sila kadami para kasi baka nga syempre mga programmer siguro to, mga hacker na to, malulupit to. So gumagamit na sila diyan ng bot. Sa tingin ko lang yun BTC mixers now in play. 196 BTC already washed through Wasabi. The biggest challenge, tracking funds through mixers. Bounties needed. Only 63 of 5,012 reports were valid. So, grabe, no? Sa 5,063 lang yung naging valid, mga lodi. So, kailangan nila dito ng mga white hacker din para tulungan sila siguro kung sakali, mga idol, no? Kasi, traceable to mga lodi. Alam nyo ba kung paano, alam ko yung sino ba yung Silk Road? Yung Silk Road, di ba? Nung nahuli nila yon. Tapos, di ba, merong mga nag-withdraw nun. Alam ko, natitrace nila yun, nahuhuli rin nila yun. Yung napanood ko sa documentary nila. Natitrace nila din yung lugar kung saan kinakash out. Di ba? Kaya nga, kung sakaling magnakaw ka sa crypto, sa tingin ko, mas madali kang mahuhuli. Hindi ka mahuhuli ng pag hindi mo kinash out. Parang ganun. Di ba? Pero kung ika-cash out mo siya, parang matitrace ka nila Parang ganun yung ko dito. No? Kasi traceable lahat ng transaction. Di ba? So, hintayin na lang natin kung ano susunod na update sa update kasi ito sa Bybit, yung na-hack sila, di ba? So, ayun yan. In-update ko lang kayo. Tapos, ito naman. Para sa ito importante ito kasi syempre medyo bumabalik na ulit sa hype yung ating Ronin Network, mga idol. Marami na ulit naglalaro. Yung ating
monthly active user dumadami na ulit. So, anuhin natin, tingnan natin to kasi merong bago yung Liquid Ron. If you have been paying close attention to Ronin Network ecosystem, you must have seen Liquid Ron flying around recently, sabi. If you're sure, you must be wondering what it is. I was also curious. So, I did my research. So, ito, basahin natin mga idol. Ano ba yung Liquid Ron? Liquid Ron is an in-development feature coming to the Ronin Network on March 20, 2025. Ayan yan. Ron is the native cryptocurrency network. Alam na natin yan. As governance and staking secure network. Staking on Ron typically involves locking up tokens for a set period of time. At least 3 days on Ronin to earn rewards. But this locks the token, no? Kumbaga, pag in-stake mo yon, nakalock na yung token mo doon kung ilan time yung minsan nga umabot pa ng buwan, taon. Making them liquid and unavailable for other uses during time. So kapag naka-stake kasi, andun lang yung coins mo, hindi mo magagamit, di ba? So ganun yun eh. Parang nagmamine siya ng sarili. Liquid Ron aims to solve this problem. Wow, ano kayang gagawin nila, no? By introducing a liquid staking derivative, essentially a tokenized version of stake Ron. Okay. Kumbaga, pag nag-stake ka ng Ron, meron kang tokenized na version ng Ron na makukuha. When users stake their Ron, they receive, ito na nga, Liquid Ron in return, which represent their stake Ron plus any accrued rewards. Unlike traditional stake Ron, Liquid Ron is not locked o pwedeng gamitin and can be freely trade, transferred, or used in decentralized finance. Pwedeng gamitin transaction fee yan. Applications within the Ronin system. This concept mirrors other liquid staking protocols like Lido, which offers sa ETH for stake Ethereum, or Jito on Solana, adapting it to Ronin's specific needs. So ganun mangyayari pag nag-stake ka ng Ron, meron kang matatanggap na Liquid Ron para yung katumbas nung naka-stake mo. So ayun yung pwede mong gamitin, no, yung Liquid Ron. Ito, gusto nating malaman yan, no? How does Liquid Ron works? Users start taking on their Ron token through the Ronin network staking mechanism. This typically involves depositing Ron into a validator or staking pool, locking the tokens for a minimum period to support network security and earn rewards. In traditional staking, these tokens are inaccessible until the lockup period ends. So, ayun nga yun. Ano nga yung use niya? Anong mangyayari? Upon staking Ron, users receive Liquid Ron token in a 1:1 ratio, or a ratio to determined by the Ronin team. For example, stake 100 Ron might yield 1 nga yung mangyayari. Liquid Ron is a liquid token that represents the user's stake Ron, including both the principal and any staking rewards that accumulate over time. The value of Liquid Ron may fluctuate slightly based on rewards or market dynamics. Pwede siyang gamitin hindi ko to magets. Kasi sabi nga dito, pwedeng kasi di ba nagmamine ka, dumadami din yung Ron mo doon eh. Pag dumadami yung Ron mo, dumadami rin ba yung Liquid Ron mo? Hindi natin. Liquidity and utility. Unlike lock Ron, Liquid Ron can be used immediately in the Ronin ecosystem users. So pwede siyang gamitin, mga idol, no? Paano pag nababawasan yung Liquid Ron mo, nababawasan din ba yung Ron na ini-stake mo? Ang dami kong tanong dito. Trade it, sell, or swap Ron on decentralized exchange like Katana. Pwede pala eh. Use it in DeFi, provide liquidity in Liquid Ron or run other token pools to earn traditional yield. It send Liquid Ron to other wallets without waiting for the staking unlock period. This eliminates the needs for wait 3 days to unstake Ron.
as users can effectively borrow against their stake assets by using, ayun na nga, so parang hihiramin mo siya dun sa naka-stake. Diba? Paano kung naubos yung liquid drone? Ubos din ba yung nandun? Ang haba nito mga idol ha. Huwag na, so mamaya ako na lang ito babasahin. Kung gusto nyo basahin mga idol ha, punta kayo dito kay Emil. Ayan o, Ind Billions. No? Kasi wala naman akong stake na ron eh. Pero, update natin kayo dito. Kung interesado kayo malaman, no? Ayan, punta lang kayo dyan. Mga idol. O kaya post nyo tong video ko, tapos basahin nyo, zoom nyo. Ayan, dito na tayo, di ba? O, issuance, liquid and utility, redemption, liquid RON to RON ratio, network and economic impact, use case, conclusion. So, ayan, basahin natin yung conclusion last na. Liquid RON is a new feature coming to the Ronin network that lets users stake RON for rewards while keeping their asset liquid. By staking RON, users receive liquid RON, a token they can use in DeFi while still earning staking rewards. This makes staking more flexible and could drive more activity and growth into the ecosystem. So, ganun nga yun. Kumbaga, usually kasi kapag nag-stake ka ng RON, hindi mo magagalaw yung token. So, ngayon dito, magagalaw mo using liquid RON, no? 1:1 yan. So, ang example nga kanina, kung nag-stake ka ng 100 RON, magkakaroon ka rin ng 100 liquid RON. Yung 100 RON mo na in-stake, nandun lang yun. Pero ang liquid RON mo, pwede mo siyang gamitin, no? No? Yun yung sinasabi niya dito. So, good news yan, maganda yan. Pero syempre, hindi pa natin natatry kasi nga wala pa naman tayong stake ng RON, no? Yun. O, ito na nga, boom. Ayan. Ito mga lodi, mga ganitong glitch, no? Sabi kasi niya dito kasi nagi-glitch yung XRP. You call it a glitch, I call this test. Exchanges around the world showed up a lot higher XRP price in the last 4 years. Get ready, everything is possible overnight. So, yung leak, yung ano dito, yung glitch, no? 9,000. O yan, nagi-glitch yan 0.2. Tapos ano yung pag-post? Ano yung ano? XRP pa rin ba 'yun? Natin. Wala, tingnan ko yung pag-post niya. Nag-red, di ba? Ayun, oh. XRP pa din, oh. Kala ko kasi nag-iba ng coins, eh. So, XRP, 0.2. Tapos, nag-glitch siya ng 9,864. Grabe yan, ah. So, sabi dito, you call it a glitch. Sabi niya naman, I call it a test. O, I call this test, no? So, ayan, mga lodi, niniwala ba kayo na abot ng ganyan si XRP? 9,000. Sabi niya ito, get ready, everything is possible overnight. So, may chance ba na mangyari yan? Mamaya, makikita natin sa news dito sa bandang huli. May sinabi si David Schwartz, mga idol, eh. So, ito naman, si end of the petrol dollar BRICS. So, ito nga yun, sa BRICS naman to. Currency basket DLT for settlement XRP in a US digital asset stockpile. So, sinabi niya ni Brad Garlinghouse, eh. Ito naman, XRP community infiltrated by scammers exposing, ito nga siguro yun, no? Yung mga price na lumalabas sa mga private ledger rumors. Sabi ni David Schwartz dito, mga idol, public ledger, the real XRP ledger, open for all. Ayan yung nakikita natin na price, di ba? Private ledger naman, separate test for banks, not affecting the XRP price. So, pwedeng etong ano na to, di natin alam kung private ledger to, wala kasing nakalagay. Pero pwedeng ayun yung naging ano niya, yung sinasabi ni David Schwartz na hindi na-apektuhan yun yung XRP. Di ba? Don't fall for fake secret prices. They're scam. O, di ba? So, yung mga ganito, pwedeng ano lang yan. Binubudol lang kayo, kumbaga, mga idol, no? Sabi naman dito ni Vincent Van Gogh, ito yung mga tanong na ng mga tao, nanalo nga sa SEC, ba't di naman tumataas? Sabi dito, if you're wondering why XRP price isn't pumping, remember when volumes are low. It's easy to manipulate price, no? I have seen over 500 order just with naked eye below 6 XRP. This is not a manipulation. I will run a histogram
of a full day's transaction tomorrow, I guarantee it's gonna show millions of dusting orders. No, ito yung mga orders daw, makita nyo. Oh, mga lods. So, pero parang bot kasi ito eh. Make no mistake, price is being manipulated. O, ayan manipulated. It's balancing and arbitrage against BTC and Ethereum, which is dumping quite hard. Mga idol, no, kung tutusin nga pag tinignan natin, grabe, mababa pa yun. 'Di ba? Yung dump ng BTC, no? Grabe yung niyan eh. Nilaro niyan eh, mga idol kumpara sa XRP. Si XRP kasi talagang nananatili siya sa $2, no? Simula dito. Dito yung pinakamalayo niya, February 3. Lampas ng to. Magto 2 months na. 'Di ba? Ito pa yung huli niyang drop, 1.7. Tapos pinakamataas niya simula noon is $3. So 1.7 to $3, ayan lang yung kanyang Yan, ito dito. Grabe, nasa gitna. Nasa gitna ngayon, nasa 50% ngayon yung presyo. Saktong-sakto. Grabe yan So, dalawa lang ang mangyayari dyan, mga idol. So, parang gawa nga tayo ng dito yung taas, di ba? Ito yun. Halos nasa gitna siya, di ba? Nasa 50% siya, mga loads. So, nung nakita nyo na nag-drop sa 50% yung XRP, umabot siya hanggang 1.9. And then, nung tagusin niya yung 50%, umakit siya ng $3. Tapos, balik tayo sa 2. Nagtatagal yan naka 1 hour time frame ako mga lods So, medyo matagal to. So, pag tinagos niya to, umabot tayo ng 2.6. Tapos, nung binasag niya, bumaba ng 1.8. Nung tinagos niya to, umabot tayo ng 2.5. So, ngayon, pag babasagin niya to ngayon, mga lodi, ito yung dito, naku. Pag binasag niya to, mga lodi, bababa pa yan dito. Baka umabot pa siya dito. No? Mga $2 o below $2, mabigat na yun. Pag binasag niya tong 50% na to. Pero pag naumpog yan dyan, baka umangat to. Naku, mukhang babasagin niya pala to. Diba? Diyan tayo saktong-sakto sa kalahati. So, kabang-abang yan. Nasa 2.3. Pag nabasag niya to, naku, magdadrop pa to, mga loads. No? Magdadrop yan pag nabasag niya yan. Tatagal dito sa ilalim yan. Babasagin niya pa yung $2. Naku. Pero pag naumpog yun dyan, medyo aangat na yan. Ayun lang yan, no? Game of probability lang naman tayo dyan, mga idol Tas eto, ang kulit nito. maraming mga page, no? Na nag-post ng ganitong balita, mga idol, Swift nearing agreement with Ripple to use XRP for cross-border payments. No, with billions of XRP secured in escrow as liquidity reserves. So big na big to, mga lodi, kung totoo to. Kaya lang, may update dito si Amelia, post got deleted from Watcher Guru. So, naghanap tayo dito din. Sabi ni Smoke, I cut them too. I don't know why either. No, kasi hindi lang Watcher Guru, pati itong page ng Be-True. Mga idol, no? Ganun din yung sinabi and then nag-delete sila. Tapos, eto na nga yung lumabas, mga lodi. Nakita na natin to. XRP big news. 'Di ba? Big news than 1 minute later, all social media accounts have been hacked. Hinak pala sila. Pagka-hack, na-recovered. Tapos, dinelete and reposting about the hack. For God's sake, tell me who is your IT guy. I need to hire him. So, ito nga, mga lodi, no? Ito yung mga pinos. So, ayun na nga, no?
Parang binuboost nila yung XRP. And then, nag-post yung Watcher Guru na our X account has been hacked and the previous post now deleted was posted by a hacker. We have two FA, ano yan? Basta yan yun. Nakalimutan ko yung ibig sabihin yan. Ano na talaga ako, makakalimutin na ako. Ano pangalan ko? Ayan. So, basta ang importante mga Lodi, is yung mga page na yon is na-hack pala. Tapos nag-post sila ng ganun. Siguro may trade yun. May trade yung hacker na yun, nakalong sa XRP yun. Pero kung papansinin nyo mga Lods, wala namang epekto sa XRP. 'Di ba? Hindi nga tumaas eh. Hindi nga tumaas yung XRP. Isipin mo, itong news na to, nagpataas dito yung ano eh. Yung balita na panalo ng SEC eh, 'di ba? And then durito na siya. Yung sinabi nung pinost nung hacker na yun, wala, hindi naman naapektuhan, bumaba pa nga eh. Bumaba pa nga ngayon eh. So, ibig sabihin, walang epekto na yung mga ganung balita, mga idol. So, mas maganda talaga yung magagamit na o yung gagamitin na yung mismong XRP. So, ganun yun. Hindi na natin kailangan ng mga ganitong mga fake news, mga loads, no? Puro fake news tayo. Wala ba kayong tiwala sa Ripple o sa XRP? Ba't kailangan nyo pang magkalat ng fake news, mga idol, no? Ako nga, ayoko na nga ibalita yung mga good news dito eh. Kaya lang, wala na tayong ibang news eh. Wala akong content eh. Diba? Anyone else wondering why XRP didn't skyrocket from the SEC news? Diba? So, dahil dito nagtanong, kumbaga mag-fake news tayo para umangat yung XRP. Pero ito talaga, kaya ako sinama to kasi sang-ayon ako sa sinabi ni Sean McBride. Lods, no? Do I need to scream this from the rooftop? Sabi niya gano'n. Kailangan po bang isigaw to sa rooftop? Tinagalig lang. We need, ito talaga dapat talaga. We need comprehensive crypto legislation passed by Congress. Yung ating batas dapat lumabas na. Institution need the green light. So, ayun, mga lods, no? Exactly. Regulations. No one believes this, and once this happen, we'll see the big money come in, but not till it's 100% regulated. Not 99.9, not 90%, but 100% regulated, mga idol. Dapat ganun. Dapat ganun talaga. Hinihintay natin yung batas. We need the law. Sabi nga niya Vincent Scott eh. We need law, man. Ayun, di ba? So, kailangan natin yun. Pero, alam nyo, ngayon, wala naman akong hinihintay lang natin yan eh. Di ba kasi alam nyo na may target tayong Pero anytime kasi pwede yung mga lods, lumipad to anytime, mga idol, no? Ngayong tapos na yung SEC, yung kaso nila sa SEC, ngayon lumalakas yung tibok ng puso ko na anytime biglang tatalon to eh. Biglang tatalon. Pero, kaya hanggat maaari ngayon, wala nang pakita ko sa inyo kasi nahumugot ako dito ng mga nakaraan, di ba, sinabi ko sa inyo. So, ang asset na lang natin is 52,000, no? 52,000 at ang malaking bahagi niyan is XRP kasi tsaka XLM. May XLM ako 12 na lang, 12.13 kanina, 13.5 to ngayon 12.9 na lang siya, no? XRP ko kanina 42 to but ngayon 39 na lang. So, hanggat maaari, sa XRP ako nagbubodega. Pero, kasi nung kumuha ako dito, nasa 70k ito eh. Sabi ko, kailangan ko talagang kumuha ng Kinuha ko dito, nasa 20 mahigit, 26 ata. Kasi may binayaran kami. Pero, kapag umabot ulit, ito, pwede ko nang hatiin tong 50 na to eh. Sa tig 10,000 na gusto kong coins, di ba? Pwede na yun eh. Ngayon, i-start tayo, halimbawa. Kasi meron naman akong XRP sa Trezor ko. Pwede namang isa pa rin yung XRP, 10,000 sa kanya. Di ba? Pero, hindi muna ngayon. Hintayin ko muna tumaas. Pag nag-pump siya ng konti, mga lodi, pwede kong gawin yun. No? Tig 10,000 sa lahat ng bago na. Dati pa rin nating coins na pinagbebenta na natin dahil nagtitake profit tayo. Eh. Diba? So, nagtitake profit tayo. Kumbaga, itong nilagay ko yung mga panalo natin sa trade sa XRP. Kumbaga, pag tumataas si XRP, tumataas din siya. So, dito ko na siya nilagay kaysa ilagay ko siya sa ibang coins. Kasi yung ibang coins tahimik eh. Yung XRP kasi ngayon, maraming news.
So anytime pwede siyang pumitik, no? Pwede tayong mag-take profit doon kasi kunyari nilagay ko siya sa Cardano, wala pa namang mga news sa Cardano, baka matagal pa. Sa XRP, nasa mainstream sila eh. So pwedeng dito ko muna ilagay, and then once na pumitik siya ng medyo tumaas, doon pwede na natin siyang i-divide, no? Tapos i-hold na lang natin. So parang ganoon hanggang sa gusto natin na panahon. Ganun, di ba? Sana tayo. So ayun. At ito naman, ito yung ito nga yung mga reason, kaya ito ang ano ko eh. XLM, gusto ko na ilipat dito XRP pag nakikita ko yung mga ganitong news eh. No, itong news na to mga lodi, si David Schwartz at XRP supply shock, ayun yung sinabi ni David Schwartz. Rumor suggest Ripple escrow release and nearing completion, limiting circulating supply, no? Limiting circulating supply, no? Schwartz allegedly said, once it's gone, demand will decide, no? So ibig sabihin meron silang plano siguro na gawin yung mga ganito, mga lodi, no? So kasi pag nandun na yun, mahuhuli ka na eh. Baka humabol ka na lang, mapomo ka na eh. So hangga't maaari ngayon, nag-aano na tayo. Kumbaga, ang feeling ko kasi mga idol, merong mangyayari sa XRP na nagulat, no? Parang gano'n na, bigla na lang mangyayaring gano'n, magkakagulatan. 'Di ba? So gusto ko nandun ako. Kumbaga, meron tayong doon, ambag bago siya manggulat para kasama tayo. Pag kasama tayo, siyempre pag pumitik 'yan, hindi natin alam kung hanggang saan, no? Kunyari, pumitik siya ng ganyan. Tapos siyempre lumaki yung profit natin. Pwede nating yun, kunyari, benta muna natin lahat, pack. Tapos saka tayo bumili ng mga susunod na sa tingin natin na coins na susunod din sa yapak ng XRP. So, pwedeng ganun ayun kasi nasa isip ko. Kaya ngayon, dito muna ako nakapokus sa XRP lang. No, ayan. Hintayin natin. Itong XLM talaga na to, gusto ko na ilipat to dito para nakapokus lang ako sa isa eh. Ayan. Sabi, baka, nasaan na yung mga ESO coins mo? Huwag kayong mag-alala mga lodi, babalik yun. Sabi ko nga sa inyo, itong 50 na to, magiging 5 coins yan eh, ulit eh. Kaya lang, yun nga hinihintay ko, yung parang may nararamdaman ako na kasi kay XRP. Diba? So, ayun natin yun. Natin lang yun. Ito naman, last news natin, trending news ngayon to, no? Tapos na tayo sa crypto. Itong trending news natin, mga idol, grabe naman, no? Grabe naman kayo kay Papa Elon, mga lodi. Parang coordinated attack na to. Ayun yung sinabi niya rito eh. Has there ever been such a level of coordinated violence against a peaceful company? Sabi niya ganun. Like Payless, ganun. Wala na bang Payless ngayon? Kasi, sabi natin, pag bumibili ako ng bata, pabili ng Payless, yung Lucky Me. Diba? Ba't pabili ng soap, yung Safeguard, ganun pa nga, soap eh. I understand not wanting to buy a product, but this is extremely arson and distraction. So, ayun sinabi niya rito. So, grabe kasi mga idol, talagang parang coordinated na yung pag-atake sa Tesla. No, the Tesla attacks are getting worse. Arson, Molotov cocktails, boats of gunfire. This isn't new. The left has used violence as a political tool for decades. O, di ba? Parang makakaliwa. Parang ganyan. Mga lefties. The left has used violence. The kaliwa, mga makakaliwa, used violence as a political tool for decades. Grabe naman yung mga makakaliwa sa US na nanunog ng mahal-mahal ng test ng Yan Cybertruck. Only one thing can stop this. In the words of Pat Buchanan, force-rooted in justice and backed by moral courage. So, ayan, sinabi. Nagbigay lang sila ng malupit na quotes. Pero, sa tingin ko, yung mga gumagawa nito, mananagot yan, mga idol. No? Mananagot yan. Grabe naman kasi, ba't ganun? No? Parang personal na. Sabi nga, sino ba yung nag-comment dito? Hindi naman si Elon Musk yung mismo may-ari niyan.
O paano yun? Galit kayo kay Elon Musk, apektado na lahat ng empleyado dyan. Di lang naman siya yung may-ari niya. Kumbaga, siyempre, korporasyon yan eh. Di ba? Baka magalit na sa kanya yung mga partner niya. Paano yan? Ikaw ba magbabayad dyan? Lahat ng mga sinisira dahil sa'yo. So, grabe naman. No? Nakakatakot na yan, mga Lodi. So, ayan. Ayun yung mga news natin, mga idol. No? So, pag nagbasa ba ako ng comment, sandali lang ha, titignan ko. Kung may nag-chat kasi sa akin si Kuya, baka nagpapasundo na eh. Ayun na, pasundo na po sa Caltex. Sabi niya. Sige. Sige, wait lang. Honda Wave. Honda Wave na. Yan, on the way. Ayan, so. Ayan ha, mga Lord. So, magsusundo na muna tayo. Grabe naman. Kala ko 4:30 pa uwi. 4:30 na ba? 3:45 pa lang. Wala tayong magagawa. Nagpasundo na yung isa kong boss. Mga Lodi, si Kuya. So, pasusunduin muna natin, mga Lods. No? Shoutout sa mga nag-comment. Sayang, Mamaya ako na lang kaya. Gawa kaya akong video para basahin itong mga to, no? Mamaya. Try natin. Try natin gumawa ng video mamaya para basahin yung mga comment nyo, mga Lods. Pero kailangan ko na magsundo ngayon. So, ayun lang. Kita-kits tayo bukas or mamaya, mga idol. Sana nagustuhan nyo yung news natin, mga Lodi, no? So, ayan, masarap-sarap na pandesal. Ang almusal muna ni Elon, no? Dami niyang babayaran, no? Pero hindi ko alam kung anong mangyayari sa mga to, no? So, ayun, kita-kits tayo mamaya kung ano na pinag-isabi ko. Ayun lang. So, love na love ko kayo. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. What's up? Subscribe to Clavius TV and subscribe to Jabla. Link in the description if you want to subscribe to me and watch my videos. Bye.